bansa natin. Gumagana! Tama! Gumagana! Bakit pag voluntary surrender tayo at doon natin pagkakasuhan sa ibang bansa? Alam nyo ba na yung warrant of arrest na yan, inisyo? Hindi pa natin alam kung yan ba ay may kasalanan? Mismo kay Sisay nagpaliwanag. Wala. Kailangan lang nila na dalhin yan doon para magpaliwanag siya. Pero may warrant na. Magpaliwanag ka pa lang, may warrant ka na. Ang tindi ng drama. Mayroon bang pasupina-supina para imbestigahan daw dito sa bansa natin. Pero wala nang kwenta yung supina yan. Isa pa, na para maintindihan sa lahat. Anong klaseng gobyerno na hindi alam na may warrant? At si Mr. Trillanes ang may hawak noong warrant. Utang hinan lang! At siya mismo sumama na mag-implement. Ano na ba siya? Ahente na ba siya ng ICC? Siya ba ay sirip na ng ICC? Siya ba ay DOJ Secretary na? O siya ba ay DILG Secretary na? Alin man dyan sa binabanggit ko, wala siyang papel dyan maski isa. Pero bakit siya ang may dala? At sinasabi, inimbitahan daw siya ni Senador Bato na dapat daw implement ang warrant na nandyan siya. Oo, nandun na tayo, wag tayo maglulukuhan. Iporke ba inimbitahan ka, ikaw magbitbit ng warrant? Ano ang authorization mo? Ano ang kapasidad mo na bakit ikaw magbitbit yan? Huwag ninyo kami paglulukuhin. Wag, nakaintindi kami. Kahit kayo naman siguro, nalagad ng batas, nakaintindi rin kayo na wala siyang karapatan doon. Wala siyang karapatan doon na magbitbit ng warrant kung hindi police lang o kaya MBI o DILG. Yun ang mag-uutos noon. Pero ang tamang posisyon nun, dadalhin pa yun doon sa DOJ. At kailangan pa pag-aralan. Ano naman nangyari sa gobyerno natin? Pinagmalaki nila na may warrant daw noon November pa. Up to this date, hindi alam ng gobyerno na mayroon. At si Mr. Trillanes ang nakakaalam na mayroon na pala. Si Mr. Trillanes ang may dala. Ibig sabihin, mas magaling si Trillanes kaysa gobyerno natin, kaysa presidente natin. Kayo mga nandyan pa sa serbisyo kasi kami wala na kami. Patapos na yung buhay namin. Alam ninyo yan na hindi pwede siya eh. Bakit nagkaroon dito sa bansa Pilipinas yan? Anong nangyari? Pinipilit nilang pag-awayin ang mga Pilipino. Hinanda itong dalawang grupo para mag-aaway para sakali matahimik dahil akala ko ay payapa na ang bayan natin at maging masagana na ang pamumuhay natin. Ngunit mukhang nagkamali ako dahil kung naging membro man ako ng Kabataang Makabayan nung akong high school pa at naging sundalo ay nakikita ko ang paghihirap ng taong bayan. Personally, hindi sa salita lang. Nung panahon ng 8 ko, tinawag kami galing sa Davao, 1986. Nagdala ako ng tropa dito sa Camp Aguinaldo. At kasama kami, nagdepensa sa Camp Aguinaldo ng 8 kudita. 1987 ang pinakauna na maraming namamatay at 1989 ang huli na pinakamaraming namatay. Anong ginawa nila? Yung mga namatay na sundalo ay nagkaroon ng blackout, news blackout. Ang pinalabas, ang mga namatay na sundalo na mahigit 100 ay namatay sa combat sa Mindanao. Kaya nandito ako ngayon
na huwag niyong subukan ang galit ng taong bayan. Dahil nung nasa Davao kami noong 1979 hanggang 1984, araw-araw may namamatay na pulis. Kaya tinawagan kami at mag-conduct ng counter sparrow operation. Ang namamatay na pulis sa Davao, dahil akala nila mga abusado, ay 38 policeman sa isang buwan. Kaya napilitan kaming gumawa ng operasyon laban sa kaliwa. Kaya wag nyo nang subukan na magkaroon ulit ng hindi magandang pangyayari sa ating bayan. Kaya lang, kailangan ng tulong ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan na ipakita natin na dapat sumunod tayo. Dapat sumunod tayo sa batas. Hindi lang ang taong bayan ang dapat sumunod sa batas. Dapat ang sumunod sa tamang pamamaraan at sa tamang batas. Kagaya ng ating konstitusyon ay dapat ang mangunguna ay ang law enforcers. Dahil kung wala ang taong bayan, ay baka mawawala rin kayo. Nakikita natin na pag lumakas ang kalaban, gaya ng mga kalaban sa kaliwa, ay wala na din naman nagawa ang PNP sa Davao. Ang Davao tinake over ng Marine Brigade noong panahon ni Colonel Biason. Kaya ang nagtatraffic sa Davao noong araw ay mga Marine. Ang nagtatraffic at nagtaconduct ng peace and order operation sa Davao noong panahon ng kasagsagan ng bakbakan doon ay ang Marine. Ngayon, bakit ang nangunguna sa pagprotekta sa gumagawa ng mga kasalanan, lumalabag sa batas, ay pinoproteksyonan ng mga pulis at NBI? Tama ba yun? Ang tao ang makapagsabi kung tama yun. Pero sa experience namin na matagal na sa gera, ay hindi tama kung ang bawat aksyon ay lumalabag sa batas. Kahit sino pa man na lumabag sa batas ay dapat hulihin at ipakulong. Pero sa tamang paraan, meron tayong rules of engagement at tamang procedures kung paano ipapairal ang batas. At huwag niyong pilitin na lumabag kayo ng sunod-sunod sa batas. Dahil pag nagalit ang taong bayan, ay hindi ninyo sila mapipigilan. Ganon ang nangyari sa Davao. Kaya nagkaroon ng patayan noong araw na yun. Ito pa.